Eto guys, yung top 5 best rental businesses ngayon sa Pilipinas ngayong 2026. Nagbabalak ka na mag-business ngayong 2026 and gusto mong pasukin yung mga rental businesses, etong video na ito ay para dahil dito sa rental businesses, ibig sabihin kumikita tayo dito kahit tulog and real world negosyo siya. Ibig sabihin nangyayari na siyang rental businesses dito sa Pilipinas natin ngayon. So top 5 yung share ko sa inyo. So sana makapulot kayo ng aral dito and makapulot kayo ng idea lalong-lalo na sa mga nagbabalak na mag-business ngayong 2020s. Number 1 na natin guys dito is yung paupahang bahay or apartment. So alam naman natin na ito yung pinaka-classic at pinaka-stable talaga na business na kung saan meron lang tayong papaupahang bahay or apartment. And aminin na natin kahit anong mangyari sa ekonomiya, kailangan ng tao na matitira. And alam naman natin dito sa Pilipinas na madami guys yung walang bahay at meron lang silang kakayahan na magrenta ng bahay. So, ang maganda dito, meron tayong monthly na kita and hindi mo kailangan magbenta araw-araw. So, hindi mo rin kailangan mag-post lagi sa social media. And basta meron kang tenant, may pumapasok na pera buwan-buwan dyan sa bank account mo. And bonus pa dyan, pag tumataas pa yung value natin, yung value ng lupa natin, ay habang tumatagal, ay nagiging doble yon kaya doble panalo. So, ibig sabihin, meron ng rumerenta sa apartment or sa bahay natin, meron pa tayong asset na pwede natin ibenta pag kailangan natin ng mas malaki pang. So, ayan yung paupahang bahay or apart. Number 2 naman natin, yung car rental, no? So, dito sa car rental businesses, sobrang lakas nito ngayon 2026 and halos lahat na yata nakikita ko nagpaparenta sila and kahit sarili nilang kotse guys, pinaparentahan nila para magkaroon ng extra income. And hindi lahat may kotse at kahit may kotse yung iba, mas pinipili pa rin nila magrenta pag may travel, event, or emergency, no? Kasi nga, meron silang kotse na hindi kasya yung pamilya nila, so kailangan nila magrenta ng mas malaking sasakyan. So dito, pwede kang kumita ng daily, weekly, and monthly. So karaniwan na siguro napapansin natin na karaniwan mga ano neto target is yung mga OFW na umuwi dito sa Pilipinas para magbakasyon lang and nagrerenta sila ng mga car, no? So usually mga isang buwan yung nirerenta nila para makapag-ikot sila at makapamasyal dito sa Pilipinas. So, ang importante lang dito, syempre kailangan meron tayong contract, may deposit, at syempre dapat may insurance yung sasakyan natin. And take note na rin, dapat may GPS para mabilis natin ma-monitor kung nasaan lugar yung sasakyan natin at dapat meron tayong dashcam. And pag maayos yung sistema na yan, halos tulog ka lang, kumikita ka na agad sa car rental business. Number 3 naman, camera and video equipment rental. So, ibig sabihin, nagpaparenta tayo dito ng mga equipment, no? Na pwedeng gamitin sa mga events, mga YouTubers, ng mga vloggers, or ng mga content creators. So, hindi lahat kayang bumili ng mahal na camera. Kaya yung iba, kailangan magrenta talaga para makakuha sila ng mga magagandang quality ng mga video or ng pictures. Ang karaniwang nangyayari kasi, kailangan lang nila minsan gamitin yung camera na yon. So, for example, pag may kasal, debut, or may content creation, nandyan lahat, no? So, isang camera lang yung kailangan natin. So, kung gusto nyo mag-invest kayo sa isang camera tapos parenta nyo, so kailangan lang syempre, meron tayong mga contracts din, no? And pwede mong iparent yan ng paulit-ulit sa ibang tao basta maingat sa kontrata and handling and mabilis yung ROI dito yun. And number 4 naman, gadget rental. So sa gadget rental, laptop, iPad, projector, or cellphone, ayan, pinaparenta na rin yan guys. And ito naman pang students at pang corporate, no? So yung gadget rental, laptop, iPad, projector, lalo na tuwing exam season at presentation. So meron kasi mga estudyante at empleyado na panandalian lang kailangan yung gadget na yon kasi nga magpe-present lang sila, kailangan lang nila ng laptop. Kaya mas practical sa kanila yung mag-rent kaysa bumili. And ang maganda dito, maliit lang yung space and hindi natin kailangan ng malaking lugar na tahimik lang pero tuloy-tuloy yung kita. And number 5 natin guys, papasok dito yung sound system or event equipment rental. So usually, yun, ayan, mga video okay na kung saan pag merong mga event, rerentahan talaga pero hindi list, no? Hindi sound system at event equipment rental yung inirerentahan nila. So sa Pilipinas kasi pag mayroong okasyon,
hindi nawawala talaga yung mga video okay or mga sound system natin. Lalong-lalo na 'pag birthday, debut, kasal, or barangay event, meron at merong sound system na dapat puwedeng rentahan 'no. So, usually 'pag weekend yung booking, kaya puwede mo pa itong isabay sa trabaho mo. So, isang set lang ng speakers at mic and puwede ka ng kumita ng malaki sa isang event. So, meron nga rin ako napansin mga nagpaparenta na sila ng mga washing machine, ayan. So, yung mga hindi natin naiisip na puwede palang rentahan or yung wala yung gamit yung ibang tao, ayun yung nirerentahan nila. So, mapapansin niyo isa lang yung common sa lahat ng 'to, asset-based rental business siya. So, ibig sabihin pinaparenta natin 'to para kumita tayo. So, hindi ka dito nagbebenta ng oras, so pinapaupa mo lang or pinaparenta mo lang yung gamit mo or yung property mo habang ginagamit ng iba at ikaw yung kumikita. So, hindi madali sa simula, syempre gano'n na naman talaga. Pero kapag na-set up na, na-build mo na yung business mo, may negosyo ka ng kumikita kahit tulog ka. So, ayun lang yung pinakagusto ko sa inyong i-share and sana natulungan din kayo ng video na ito para at least kung nag-iisip ka ng rental businesses, ay meron ka ng idea kahit papaano. And please do subscribe para updated kayo sa mga video ina-upload natin. At kung merong comment down below and see you sa susunod natin. Like honey man, without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come sort of because we are the key. It's in the better than you like a lonely man. Without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one